Sa nakaraang kwento natin ay nakarating na sila sa bundok na nagyayelo. At sa pagpapatuloy ng kwento, kinumpirma naman ni Aya na kung tahimik ba silang maglalakad sa lugar na ito. Tugon naman ni Ryder na nakita niya na kumikilos ang mga ito kung gabi kaya naman kung madyay gising nila ang mga halimaw at babaliin ang kanilang mga paa ay natitiyak niya naman na matatagalan sila dito. Tinawag naman ni Ryder si Mori at sinabihan niya ito na may ipapakita siya sa kanya na kamanghamanghang bagay at dito binalutan ni Ryder si Mori ng napakakapal na jacket at nagtatakang tanong naman ni Aya kay Mori na kung hindi ba siya masyadong maraming suot dahil mayroon naman siyang balabal na nagpoprotekta sa kanya. Tugon naman ni Ryder na hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukod pa dyan ay magandang ideya rin na gagawin siyang bola at pagugulungin. Tugon naman ni Aya na abuso na ang kanyang ginagawa. Parang ayaw pa ni Mori na magsuot nito kaya naman sinabihan siya ni Ryder na ngayon lang ito habang si Aya naman ay mayroong napansin mula sa malayo at nang sinuri niya ito at bigla niyang tinawag si Ryder upang sabihin sa kanya na mayroon siyang nararamdaman na paparating sa kanilang lokasyon ng mabilis. Nagtatakang tanong naman ni Ryder na kung isa ba itong hunter na ipinadala ng bayan dahil sa kanyang pagpapaputok ng baril nakaraan at tinanong niya ito na kung ilan ba ang bilis nito. Sagot naman ni Aya na ang bilis ng paparating sa kanilang lokasyon ay nasa 491.52 km per hora. Labis namang nagtataka si Ryder dahil sa kanyang narinig dahil hindi biro ang bilis nito kaya naman nakaramdam siya ng hindi maganda sa mangyayari at sinabihan niya si Aya na mayroon siyang nararamdaman na kakaiba kaya naman iibahin na nila ang kanilang plano at sumakay na muna sila sa motorsiklo. Bigla namang sumakay si Ryder at pinaharurot niya ang kanyang motorsiklo at habang tumatakbo ng mabilis ang kanilang motorsiklo ay inuulat naman ni Aya ang patungkol sa layo ng humahabol sa kanila at palapit na nga ito ng palapit sa kanila at ngayon ay 53 na segundo na lamang ang layo nito sa kanila. Tinitingnan naman ito ni Mori kung anong klaseng nilalang ba ang humahabol sa kanila at unti-unti na nga itong papalapit sa kanila at napasabi na lang si Aya na natatanaw niya na ito. Kaagad namang tumigil si Ryder at bigla niyang tinutukan ng kanyang baril ang humahabol sa kanila at agad niya naman itong inasinta at dahil sa bilis ng pangyayari bigla na lamang nagulat si Ryder dahil nakita niya na linamon lamang ang kanyang pag-atake gamit ang black hole na maliit na humahabol sa kanila at dahil sa ginawa niya ang pag-atake ay kumalat naman ang mga nyebe sa paligid at inaabangan nila na lumabas ang nilalang na humahabol sa kanila. At dito unti-unti nang nagpapakita kung sino ang humahabol sa kanila at dito ang humahabol sa kanila ay nakabalaban na puti at mahaba ang buhok na nakasombrero. Nanlaki naman ang mata ni Mori pagkakita niya ng humahabol sa kanila. Labis namang nagtataka si Ryder dahil ayon sa kanya na wala pa siyang narinig na ang isang hunter ay kayang magawang magamit ang isang black hole at galit naman siya dahil dun at nag-hired pa daw ang bayan na katulad ng nilalang na ito dahil lamang sa pagpapaputok niya sa bayan. Nakatingin lamang ang nilalang na nakasombrero sa kanila habang si Mori ay nagtatago gamit ang braso ni Ryder. Tinitingnan lamang sila ng nilalang na ito at wala naman siyang ginagawa. Tinanong naman ni Ryder si Aya na kung ilan ba ang porsyento ng kanyang pagkapanalo kung ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at agad naman na sumagot si Aya na 16% lamang. Pagkarinig niya ay hindi naman siya makapaniwala dahil iyon lang talaga ang kanyang kakayahan. Sinabi naman ni Aya na mayroon namang 7% na error in kaso na mayroong natural na sakuna. Pagkarinig ni Ryder ay naisip niya na ang probabilidad ni Aya ay palaging tama kaya naman ay ang kanyang kalaban ay napakalakas. Napagdesisyonan niya naman na iiwasan niya ang makipaglaban sa malapitan kaya naman tinutukan niya na naman ito ng kanyang baril at sinigaw niya na wala na siyang pagpipilian pa habang si Mori naman ay nakakapit lamang na parang butiki kay Ryder at bigla niyang pinakawalan ng kanyang pag-atake patungo sa isang bundok na puno ng nyebe at humarurot siya ng takbo gamit ang kanyang motorsiklo habang ang kanyang kalaban naman ay malayo na sa kanila at sinigaw niya naman kay Aya na ngayon ay bitawan na nito ang limiter at agad namang sumunod si Aya at na-access niya na ang overclock mode kaya naman nagbabala ito at bigla namang bumaga ang kanyang exhaust dahil sa pag-release nito ng limiter at mas bumilis na nga ang kanilang pagpatakbo ng motorsiklo at binalaan naman sila ni Aya na mag-ingat sila sa pinsala dahil sa impact at agad namang naghanda ng isang pag-atake si Ryder gamit ang kanyang baril at binaril niya rin ang isang bundok na puno ng nyebe at nagsikalasan ang mga nyebe na nakabalot dito kaya naman napapasabi na lang si Ryder na mahusay ito dahil gumagana ang kanyang ginawa at sinabi niya pa kay Aya na kung mas bibilisan pa nila sa maximum output at full speed ay magagawa nilang makapunta sa tulay kahit papaano.
Nanlaki naman ang mga mata ng bida nating cute dahil nakita niya mula sa kanilang likuran ang nagsilaglaga na malalaking tipak ng nyebe at hinahabol sila nito dahil isa itong avalanche at dahil sa bilis rin ng pagbaba ng mga nyebe ay malapit na silang abutan kaya naman mas binilisan pa ni Ryder ang kanyang pagmamaneho habang si Mori naman ay napapataas ng kanyang kamay dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng motorsiklo. Nang malapit na nga sila sa kanilang gustong puntahan ay iminungkahi naman na pasigaw ni Ryder kay Mori na humawak siyang mabuti habang si Mori naman ay nakanganga na lamang habang nakapikit dahil sa bilis ng takbo ng motorsiklo. Nakikita naman nila ang tulay na gusto nilang puntahan at nagulat naman si Ryder dahil nakasunod pa rin sa kanila ang kakaibang nilalang at tinutukan niya naman agad ito ng baril habang nagpapatakbo ng motorsiklo at bigla niya namang binaril ang humahabol sa kanila. Hindi naman umilag ang kanilang kalaban sa pag-atake sa kanya at hinigop niya lamang ito gamit ang kanyang maliit na black hole at nabura lamang ang pag-atake na ginawa ni Ryder nang wala man lang bakas. Nang nasa tulay na sila ay tinutukan naman ng Ryder ang kalaban at bago niya paputukin ang kanyang baril ay sa isip-isip niya naman na hindi niya alam kung bakit pero ang humahabol daw sa kanila ay walang intensyong atakihin sila at ayon pa sa kanya na kung makakalagpas sana sila sa tulay ng tuloy-tuloy kagaya nito ay mabuti sana subalit nanlaki naman ang kanyang mata habang may nahuhulog na snowflake sa kanyang harapan dahil ang kanyang kalaban ay nakatungtong na sa kanyang motorsiklo nang hindi niya man lang namalayan dahil sa kakaisip niya ng pagbabaka sakali niya. Agara naman siyang sinakal ng kanyang kalaban at dahil sa higpit ng pagkakasakal ng kalaban sa kanya ay hindi niya na nagawang makapalagpa at bigla niya namang ipinalabas ang kanyang baril at pagkaatake niya ay hinigop lamang ito ng maliit na black hole ng kanyang kalaban. Hinawakan naman ng kalaban ang kanyang braso at diniinan pa nito ang pagkakasakal sa kanya at binaling naman ng kanyang kalaban ang pansin nito kay Mori at parang kukunin niya ito habang si Mori naman ay takot na pinagmamasdan na papalapit ang kamay ng kalaban sa kanya. Nagulat naman bigla ang kalaban dahil kumawala si Ryder mula sa kanyang pagkakasakal at bigla niya naman agad kinuha si Mori at tinakas niya ito habang ang kalaban naman ay wala man lang magawa dahil sa bilis din gumalaw ni Ryder. Habang tuloy-tuloy sa pag-andar ang motorsiklo ay bigla na lamang tumalon si Ryder sa ibaba ng tulay at habang papababa siya ay sinabi niya naman sa kanyang kalaban na hindi siya pamilyar sa lugar na ito at tinanong niya na kung tama ba ang kanyang sinabi. Habang nahuhulog si Ryder sa tulay ay nakamasid lamang ang kanilang kalaban at bigla na lamang may napansin nito na siyang ikinagulat niya dahil mayroong malaking balyena ang lumitaw mula sa ilalim ng tulay at papataas na ito habang sina Ryder ay nakakapit sa palikpik ng dambuhalang balyena. Wala man lang ginagawa ang kalaban at binabalik na rin ni Aya ang motorsiklo at nagkatinginan sina Mori at ang kalaban ng mata sa mata habang papalayo ito. Nakasakay sila sa mga naglalakbay na mga balyena patungo sa mataas na lugar. Makalipas ang ilang oras ay sinusubukang buksan ni Ryder ang kanyang mata at nakaabang sina Mori at Aya sa kanyang paggising. Nang makamulat na siya ay napatanong naman siya na kung nahimatay ba siya. Ipinaliwanag naman ni Aya sa kanya na malamang ay kinyo lang siya sa hangin dahil sa biglaang pagtaas ng altitude. Tinanong naman ni Ryder na kung kamusta naman ba si Mori. Tugon naman ni Aya sa kanya na ayos naman si Mori. Habang sila ay nakasakay sa likod ng dambuhalang balyena ay pinuri naman ni Aya si Ryder dahil magandang strategiya daw na ginaysan niya ang natutulog na balyena. Tinanong naman siya ni Ryder na kung nasaan na nga ba sila ngayon. Pagkatingin ni Ryder sa bandaran ay nakita niya ang malaking black hole sa gitna ng mga bundok at tugon naman ni Aya sa kanyang katanungan na nandito na sila ngayon sa city o syudad. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bumaba na sila at pinagmasdan nilang umalis ang mga dambuhalang balyena. Kinumpirma naman ni Ryder na kung tatanggo na ba sila agad sa entrance. Kinumpirma rin ni Aya sa kanya na kung tatanggo ba sila sa entrance na ganyan ang kanyang itsura dahil hindi pa nila alam na kung ang warrant ba ay nakarating na dito sa syudad subalit iminungkahi niya naman na mas mabuti nang itago niya muna ang kanyang pagkakakilanlan. Sumang-ayon naman si Ryder sa iminungkahi ni Aya sa kanya at sinabi niya na magpalit sila kahit man lang ng kanilang damit o kaya naman ay hairstyle. Inayos naman ni Ryder ang kanyang buhok at ito na ang kinalabasan na parang emo. Because tonight will be the night. Kaagad niya namang inaya si Mori na umalis na sila at nang tinignan naman siya ni Mori ay wala naman siyang kaedi-ideya kung sino ba ang taong ito at tila ba ay nalimutan niya kung sino ito dahil kakaiba na ang itsura nito. Bigla namang lumingon-lingon si Mori na parang hinahanap niya si Ryder at napapatanong na lamang si Ryder na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Bigla niya namang kinuha si Mori at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa at nagpakilala siya na siya si Ryder.
Ipinaliwanag naman ni Aya sa kanya na parang hindi siya nakilala ni Mori dahil nag-iba ang kanyang buhok at pagkarinig ni Ryder ay tinanong niya naman na kung ano ba ang kanyang kailangang gawin. Nag-isip naman ng ideya si Aya at makalipas lamang ang ilang minuto ay nasa ulo na siya ni Mori na mayroong balabal na pula at si Mori naman ay nasa ulo rin ni Ryder na nakatangtong. Pinuntahan na nila ang entrance ng syudad at nagrereklamo naman si Ryder dahil idinuduyan ni Mori ang kanyang binti kaya naman iminungkahi niya na itigil niya na yan. Nagreklamo na rin si Aya dahil napakaingay raw nilang dalawa. Sa kanilang paglalakad ay natigilan naman sila bigla dahil binati sila ng isang robot na ito at tinanong niya sina Ryder kung ano ba ang kanyang maitutulong. Sinabi naman ni Aya na nandito sila upang makita ang patch. Sinabi naman ng robot na pwede ba nilang ipakita ang insignia. Hinanap naman agad ni Mori ang kanyang bag at nang makita niya na ay inihampas niya naman ito sa mukha ni Ryder at galit na galit naman siya ngunit hindi naman siya pwedeng magreklamo. Ipinapakita naman agad ni Aya ang sobre na mayroong simbolo ng patch at nang makumpirma iyon ng robot ay ipinalabas niya naman ang pagpipilian nila at tinanong niya ang mga ito na kung alin ba sa mga ito ang kanilang hinahanap. Labis naman nagulat si Ryder pagkakita niya ng ipinakita ng robot at ayon sa kanya na mula daw sa nagmamay-ari at mga miyembro nito ay makakagamit ng patch insignia at hindi niya naman lubos akalain na magkakalat ito sa iba't ibang lugar at hindi naman niya alam kung sino ang kanilang pupuntahan at maging si Aya ay hindi rin alam. May bigla namang napansin si Mori at hinalungkat niya ang kanyang bag at bigla niyang ipinakita ang isang bulaklak at pagkakita ng robot ay nakilala niya naman agad kung saan nanggaling ang bulaklak na ito kaya naman napasabi siya na isa lamang ang nagmamay-ari ng bulaklak na yan. Lumitaw naman ang isang kulay itim na pintuan sa kanilang harapan at pagkakita nila ay sinuri naman nila agad ito at napatanong naman si Aya na kung isa ba itong pintuan at bumulong naman si Ryder na parang isa itong uri ng portal. Sinubukan namang ipasok ni Ryder ang kanyang kamay at bigla na lamang nagsalita ang robot na huwag silang mag-alala dahil kahit saan man sila dumaan na direksyon ay makakarating din naman sila sa kanilang patutunguhan. Pumasok na nga sila sa pintuan at pagkapasok nila ay halos itim na lahat ng kanilang nakikita at maya-maya pa ay lumabas sila sa isang malawak na lupain na punong-puno ng mga damo at maganda ang tanawin. Namangha naman sila sa kanilang nakita, ang kanilang nakita ay napakalaking bahay. Nagtataka naman si Ryder dahil bigla na lamang nagkaroon ng malawak na lupain dito sa syudad at mayroon pang napakalaking bahay. Sinabi naman ni Aya na parang ang nagmamay-ari ng bahay ay may bihirang panlasa sa paggawa ng disenyo ng bahay. Natano naman ni Mori ang malaking bahay bilang ampunan na kumupkup sa kanya at bigla na lamang siyang tumalon mula kay Ryder at tumakbo habang sinasabi ni Aya na maganda daw ang mood ni Mori. Sinundan naman nila si Mori at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa gate ng malaking bahay. Nagsalita naman si Ryder at ayon sa kanya na narinig niya sa sabi-sabi na kapag daw pumasok sila sa syudad ng walang imbitasyon ay mamamatay sila kaya naman iminungkahi niya kina Aya at Mori na huwag silang lalayo sa kanya. Hindi naman napansin ni Ryder si Mori dahil nagtataka lang siya na kung ano ba ang kanyang pipindutin sa pintuan. Mayroon namang narinig na boses si Mori kaya naman sinilip niya ito at nakita niya sa bintana na parang mayroong tao. Labis naman siyang namangha dahil nakita niya ang isang parang tao na nilalang. Matagal niya itong tinitigan subalit bigla na lamang umalis ang tao na kanyang tinitignan kaya naman dahil sa umalis ito ay agad naman niyang pinasok ang gate at bigla siyang tumakbo habang sina Ryder naman ay sumisigaw lamang ng pangalan ni Mori at tinatanong ito na kung saan ba siya pupunta. Galit naman si Ryder dahil ayon sa kanya na sinabihan niya na ito na napakadelikadong pumunta siya ng mag-isa at inutusan niya pa itong bumalik siya at tinawag niya pa itong tanga ngunit hindi naman nakinig si Mori sa kanya at bigla itong umakyat sa bintana ng malaking bahay. Nang makita yun may Ryder ay galit naman siya na napapamura at napapasigaw na buksan nila ang pintuan. Nang makapasok na nga si Mori sa malaking bahay ay wala na ang taong kanyang nakita kanina kaya naman ang kanyang ginawa ay hinanap niya ito at nakakita siya ng mayroong bukas na pintuan at dali-dali niya naman itong pinuntahan. Pagkarating niya sa bukas na pintuan ay unti-unti niya naman itong sinisilip at pagkakita niya ng nasa loob ay nanlaki naman ang kanyang mata kaya naman kaagad niya itong binuksan ng todo ang pintuan. Ang inaakalang tao ni Mori ay isa palang alien at parang mga katulong ang mga ito at tinanong nila si Mori na kung sino ba siya at kung paano ba ito napunta dito habang si Mori naman ay natigilan dahil hindi niya inaasahan ang kanyang makikita at nagdadalawang isip na siyang tumuloy at unti-unti siyang umaatres habang nag-uusap ang dalawang nilalang at sinabi ng isa na hindi siya nasabihan na mayroon pala silang inaasahang bisita at kinumpirma naman ng isa na kung tatanungin niya ba ang patungkol dito.
Sa kaka-atres ni Mori ay may bigla naman siyang naamoy na pamilyar sa kanya na tila ba ay ito ay katulad na amoy ng bulaklak na ibinigay sa kanya ng kanyang sponsor at dali-dali naman siyang lumingon at biglang tumakbo habang sinasabi ng mga nilalang na ito na teka muna. Dahil sa bilis ni Mori ay bigla na lamang itong nawala at sinundan niya kung nasaan ang gagaling ang amoy ng bulaklak at nang makita niya na kung nasaan ang gagaling ang amoy ng bulaklak ay binuksan niya naman ang pinto at pagkabukas niya ng pinto ay nabunggo siya at naamoy niya na naman ang pamilyar na amoy na kagaya ng bulaklak at dali-dali naman siyang tumingala upang makita kung sino ito ngunit hindi niya inaasahan na makakakita siya ng kakaibang nilalang na maraming mata na tila ba ay may pakpak ito sa ulo. Bigla namang natigilan si Mori at naaalala niya ang kanyang kaibigan na si Redina na nakayakap sa kanyang ina. Unti-unti namang napapalitan ng lungkot ang nararamdaman ni Mori dahil hindi niya inaasahan na ganito pala ang itsura ng kanyang inaasahang ina. Naalala niya rin ang kanyang panaginip na isang tao ang kanyang ina at hahawakan na sana siya ng itinuturing niyang ina subalit bigla na lamang itong umiyak dahil hindi niya inaasahan na hindi pala ito ang kanyang ina at bigla na lamang bumukas ang pinto dahil binuksan ito ni Ryder at isinigaw niya naman ang pangalan ni Mori na tila ba ay nag-aalala ito sa kanya. Humagulgol na nga sa kakaiyak si Mori kaya naman bigla na lang natigilan ang dalawang ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay nagtatago si Mori sa ilalim ng kama habang tinatawag naman siya ni Ryder at nag-aalala naman si Aya sa kanya dahil takot na takot daw ito. Pinagaan naman ni Ryder ang loob ni Mori at sinabi niya na si Ryder na daw ang bahala sa lahat kaya naman pwede na siyang lumabas. Inaya naman siya ni Aya na kumain. Ginawa na nila ang lahat ng paraan upang mapalabas si Mori sa ilalim ng higaan at kahit na inaya pa nila ito gumuhit ay hindi pa rin ito lumalabas sa ilalim ng higaan habang ang dalawang nilalang na ito ay nakatingin lamang sa ginagawa ni na Ryder at Aya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas na si Ryder sa silid at tinanong naman ng maraming matang nilalang si Ryder na kung kamusta naman ba. Sagot naman ni Ryder na parang hindi gumagana ang kanilang pagpapalabas sa ilalim ng kama kay Mori dahil parang kailangan muna nitong mapag-isa. Napabuntong hininga na lamang si Ryder dahil dun at pagkakita ng maraming matang nilalang ay napasabi na lang ito na parang labis siyang nadidismaya. Sagot naman ni Ryder na ganun na nga dahil ito ang kauna-unahan niyang pagkakataon na nakita si Mori na umiyak na ganun. Napasabi na lang ang babaeng maraming mata na sa tingin niya ay hindi siya mabuti kagaya ng kanyang inaasahan. Napagtanto naman ni Ryder kung sino ang nilalang na ito at binati naman siya nito at nagpakilala na siya si Miria ang sponsor ni Mori. At siya ang nagmamay-ari ng tinatawag na Pei. Kinagabihan ay ang liwanag ng sinag ng buwan ay pumapasok sa kwarto habang tulog na si Ryder. Gumapang naman papalabas ng kama si Mori at magang-maga ang kanyang mata dahil sa kakaiyak. Sinigurado naman ni Mori na tulog na si Aya at Ryder. Agad niya namang inakyat si Ryder at mahimbing na mahimbing ang tulog nito at dahil may galit si Mori sa kanya ay bigla niya itong sinapak ng napakalakas at napasabi na lamang si Ryder na huwag niya iyang gawin at napabuntong hininga na lamang siya habang si Mori ay naghihintay na magising ito. Sumilip naman si Mori sa labas ng pintuan ng kanilang kwarto at ang oras ngayon ay 12:00 na ng umaga at gumapang naman siya upang hindi siya marinig at habang gumagapang siya ay mayroon namang isang nilalang ang nakamasid sa kanya. Maya-maya pa ay pinuntahan ni Mori ang kusina dahil kanina pa siya walang kinakain kaya naman nagugutom na ito. Mayroon naman siyang nakita at ang nakita niya ay mga prutas at naalala niya naman na sinusubukan itong ipakain sa kanya kanina ni Ryder dahil ang prutas daw na ito ay bihira lamang at napakasarap. Dahil sa taas ng pinapatungan ng prutas ay hindi niya naman ito maabot subalit pilit niya naman itong inaabot dahil sa kanyang kagutuman. Inakyat niya naman ito at sa puntong nahawakan niya na ang isang prutas ay namula naman ang kanyang pisngi ngunit mayroon siyang narinig kaya naman dahil sa pagtataka niya ay napalingon siya at pagkalingon niya ay nakita niya si Miria. Bago ito nangyari ay ito muna ang naganap, kanina habang may hinahanap na isang libro si Miria ay bigla siyang nakarinig na parang may umaamoy kaya naman kaagad niya itong tiningnan at nakita niya na gumagapang si Mori. Sinundan niya naman ito dahil nagtataka lang ito kung saan ba ito pupunta. Nakita niya na pilit inaakyat ni Mori ang prutas na nasa itaas ng mesa. Nang lumingon si Mori sa kanya ay bigla namang natigilan si Mori at dahil sa gulat niya ay hindi niya na alam kung saan siya pupunta at nang makita yun ni Miria ay laking gulat niya naman dahil parang mawawasak na ang loob ng kusina dahil sa pinaggagawa ni Mori. Nang tumigil na si Mori ay nakita niya naman ang isang prutas na mula sa itaas ng mesa at ang kanyang tindig ay ginagawa niya na naman dahil natatakot siya o may gusto siyang takutin.
Subalit kaagad naman siyang nagtago sa likod ng mesa dahil ang mga prutas ay nasa labas na ng kusina at si Miria naman ay nandoon pa rin sa labas ng kusina. May bigla naman siyang napansin at dito nakita niya ang prutas na sinusubukang kunin kanina ni Mori kaya naman ang ginawa niya ay umupo siya at agad niyang kinuha ang isang prutas at sinilip niya sa loob si Mori at nakita niya na nakatago ito sa mesa at alala niya na ito ang sinusubukang kunin kanina ni Mori kaya naman bigla na itong ipinagulong patungo kay Mori. Napansin naman ni Mori na mayroong papalapit sa kanya kaya naman sinilip niya ito at pagkasilip niya ay laking gulat niya na naman at dahil sa gulat niya ay tumayo ang kanyang mga buhok. Agad naman siyang naghanda dahil baka may paparating at maya-maya ay napagtanto niya na wala naman. Kaya naman napagdesisyonan niyang kunin ang prutas habang nakasilip naman si Miria sa kanya. Dahil sa gutom ni Mori ay kaagad niyang kinagat ang prutas at kinain ito. Habang kumakain siya ay napansin niya naman ang isang prutas na gumulong na naman patungo sa kanya kaya naman dahil nasarapan siya sa prutas ay agad niya namang kinuha ang isang prutas at agad naman siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan. Manghang-mangha na naman si Miria dahil sa napaka-cute talaga ng batang si Mori. Ipinagulong niya na naman ang isang prutas patungo kay Mori at kinuha na naman ito ni Mori. Sarap naman sa pagkain ng ating cute na bida. Habang masayang-masaya na kumakain si Mori ay nakamasid naman sa labas si Miria sa kanya. Lumipas na ang gabi at kinaumagahan ay naubos ni Mori ang isang prutas at dahil sa nabusog si Mori kagabi ay dito na siya natulog sa kusina at bigla namang siyang nagising dahil mayroon siyang naririnig na nag-uusap at ayon sa nag-uusap na huwag silang maingay dahil baka magising ito dahil gusto niya rin itong makita. Napagtanto naman ni Mori na umaga na kaya naman bigla siyang nagulat at bigla siyang tumakbo at habang tumatagpo siya ay may napapatanong naman na kung ano ba ang nangyari sa kusina kung bakit ba ang kalat dito. Sa pagmamadali ni Mori na makalabas sa kusina ay hindi niya napansin na mayroong kung sinong taong nasa kanyang harapan kaya naman nabunggo siya dito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.